balikan natin si PH update. Naku po. Ako, wag ka sobrang bait. Binalikan na naman ako ni Madam. Madam naman. Ay, suportahan ho natin itong si Binibining Maharlika. Solid ho, suportahan ho natin. Suportahan ho natin. Kurupin kita dyan. Huwag ka sobrang bait. Gusto ko magmura ka ng bonggang-bongga, isa lang. Nagmumura ba siya? Hindi. Hindi ko. So far, pag napapanood ko siya, hindi. Alam mo yun. Okay. Yun. So, hindi. Hayun na nga mga kababayan, bago ho natin umpisahan ang ating talakayan, gusto ko munang pasalamatan itong si Binibining Maharlika, itong si Ma'am Cathy Binag at itong si Ma'am Pamela ng Third Floor Studio. Palakpakan ho muna natin sila. Hindi ho natin inaasahan na naliligaw ho pala sila sa ating mga video. Maraming salamat ho mga madam sa pagsuporta sa ating mga ginagawa dito sa PH Update. Alam nyo ho, itong si Binibining Maharlika since 2016, 2017, nasubaybayan na ho natin yung pag-political vlogging niya. No? Isa ho tayo sa mga talagang nanonood sa mga vlog niya. Pagka nagsasalita siya, pinapakinggan ho natin ang mga punto de vista niya. At pagdating naman ho dito kay Ma'am Cathy Binag, talaga hong bumilib ho tayo sa alin na yan. Noong isiniwalat ho niya yung mga kabalintunan, mga kabuktutan na pinagagawa nitong mag-asawa na to nung hindi pa ho Pangulo itong si Marcos Jr. Yun lang naman ho ang punto dun eh. Ginagawa nyo yun, wala pa kayo dyan sa Malacanang. Ngayon, yung hamon sa inyo na magpa-hair follicle test, mapahanggang sa ngayon ho, dinadaan na lang ho tayo sa tawa nitong si Marcos Jr. Maraming salamat ho mga madam no, sa pagsuporta sa aking mga ginagawa dito sa PH Update. Pero bago ho natin umpisahan, magre-react ho tayo dyan sa dyan sa talakayan nitong si Binibining Maharlika at nitong si Ma'am Cathy Binag. Naumpisahan ho natin yan kasi meron ho tayong ginawa kanina kaya hindi ho natin natapos. Pero dito ho, magbibigay ho tayo ng ating reaksyon at punto de vista kasi gusto ho natin nung pinag-usapan ho nila itong si Senator Amy Marcos at tignan ho natin kung mapagbibigyan natin itong si Binibining Maharlika. No? Tingnan ho natin. Ano kasi ni Ma'am Maharlika yun? 14 niya yun eh. Di ho natin pwedeng kunin yun. Kumbaga dito sa pagbablog na to, kanya-kanyang style, higa nga. Style ho ni Ma'am Maharlika yun. Merong nagbablog na parang naninindak. Merong nagbablog na puro tawa lang. Yung kay Binibining Maharlika, malaliman at talagang nag-uumapaw sa emosyon, ika nga. No? Isang like at isang subscribe at kung gusto nyo sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba. Ayun na nga mga kababayan. Ito ay sampal sa pagmumukha ng mga tambaluslos dyan sa House of Representatives. Yang nakuwang trust rating at performance rating ni Vice President Sara Duterte. Pero again, kahit ganyan ho ang nakikita nating figure sa mga naglalabas ang mga survey ngayong mga panahon na to, wag ho tayong magpabait kasi baka binibate lang ho tayo ng mga survey company na yan, no? Yung mga survey firm na yan, para pagmukain na lehitimo, para wala na nga namang opposition, di ba? Kasi sino ba naman ang kokontra sa mga maglalabas ang survey na nangunguna ang mga bangag na senatorial candidate na itong si Marcos Jr.? Tayo ho ang unang pupuna sa mga yan. Tayo ho ang unang babatiko sa mga kalukuhang pinaggagawa ng mga kasama sa senatorial slate na itong si Marcos Jr. Kaya tayo medyo okay kung ang trust rating nitong si VP Sara ay 61% at ang kanyang performance rating ay 60%. Maraming salamat pero hindi ho ibig sabihin na 100% ho tayong naniniwala dyan. Basta ang alam natin, itong si VP Sara ay nagtatrabaho at ang kanyang ginagawa ay para sa sambayan ng Pilipino. Wala na ho tayong pakialam sa mga survey na yan kasi ang Pulse Asia ho niyan, maya-maya susundan ho tayo ng isang survey na naman na kung saan lahat ng 12 senatorial candidate ng administration ay nangunguna ho. Wala man lang hong nakapasok ni isa. Siyempre, noong sinasabi nyo itong si VP Sara, credible yung survey namin. Ngayon linabas namin yung senatorial survey, di na credible. Kaya hinay-hinay ho tayo sa mga sa pagpapaniwala dyan sa mga ganyang klaseng survey. Baka binibate lang ho tayo nitong mga survey firm na to. No? Ayun na nga mga kababayan, ano nga ba ang ginagawa ngayon ng mga congressman dyan sa House of Representatives? Itong si Sergio Dennis, pakinggan ho natin itong post niya na to. Napakaganda ho ng mensahe nitong si Sir. Hindi ho natin alam pangalan ni Sir. Pero shoutout to sa iyo, Sir. Palakpakan na lang ho natin. Pagka hindi natin alam pangalan, idaan na lang natin sa palakpak. Napakaganda, napakalinis at napakalinaw ng paliwanag nitong si Sir.
kung ano ba dapat ang ginagawa ng mga congressman at senador, kung ano nga ba ang trabaho nitong mga crocodile. Ito, pakinggan natin ito mga kababayan. Ang gulo na nangyayari sa gobyerno natin. Ang House of Representatives na ang namimigay ng ayuda sa taong bayan. Correct. Ang trabaho po nila ay gumawa ng batas. Correct. Pero ang ginagawa nila ay ibinibida si Speaker Martin Romualdez na namimigay ng 5,000 galing sa kanya at 5 kilong bugas galing din sa kanya. Ito na nga ho sinasabi natin. Lagi natin sinasabi dito sa PH Update. Nagbabantay ho ang sambayan ng Pilipino. Kung inaakala nitong si Tambaluslos, ng mga aso nitong si Marcos Jr. at ang mga aso nitong si Tambaluslos, na maluloko ho nila sa sambayan ng Pilipino sa kanilang mga ginagawa ngayon sa pamahalaan, hindi ho. Nagmamasid ho kami. Tinitingnan ho namin lahat ng mga pinaggagawa nyo. At kung inaakala nyo o papaniwala nyo ang sambayan ng Pilipino na talagang concern, meron kayong pagmamalasakit diyan sa ginagawa nyong pamimigay ng ayuda, pamimigay ng bigas na yan, nakikita ho namin yung mga mapagbalat kayong mga politiko ngayong mga panahon na to. Sino bang kalaban itong si Tambaluslos diyan sa Leyte? Grabe, no? Siguro walang gustong lumaban diyan. Di ba? Napakatindi ho niyan eh. Pagka may lumaban dyan, biglang nanalo, siyempre, siya pa rin yung speaker pagkatapos ho niya, no? Ang mangyayari ho, yung makakalaban niya, ipapatawag niya dyan sa House of Representatives. Hindi naman ho kaya, malamang sa malamang, baka tagtarin ho siya ng kaso. Siyempre, best friend ho niya yan si Boying sa DOJ, di ba? Alam niyo naman ho mga galawan na mga Tambaluslos, ganun ho ang mangyayari kung sakaling merong kumalaban dito kay Tambaluslos. Mamaya ho, papakita natin yung pagpapile ng COC nitong si Martin Tambaluslos Romualdez. Troy. Ang layo talaga, no? Nung panahon ni President Rodrigo Roa Duterte, sasabihin niya, ipamigay nyo yan dahil hindi nyo naman pera yan. Correct. Ngayon ito, ibinibida na parang pera niya yan. At ang House of Representatives na rin ang nag-iimbestiga. Hindi na yung pulis, hindi na yung NBI. Sila na rin ang nagpapakulong, hindi na ang korte. Oh my God! Doon tayo bumili mga kababayan. No, ano ho yan eh? Yan na ho yung bagong normal ngayon sa social media. No, yung mga ordinaryong Pilipino talagang nagsasalita na sa mga kabalbalan at kabuktutang pinaggagawa ng mga leader natin ngayon sa pamahalaan. Yan ho talaga, yan na ho ang realidad, ika nga. Wala na ho, kumbaga, yan na ho ang new normal sa social media. Yung mga ordinaryong Pilipino naglalabas na ng kanilang saloobin. Kung nung mga naunang panahon naririnig lang natin mga nagkikilos protesta, yung mga aktivista ang nagsasalita dahil sumobra na ho talaga ang mga kalokohang ginagawa ng administrasyon na to. Pati yung mga ordinaryong Pilipino talagang ilinalabas na ho ang kanilang mga saloobin sa social media. Dito sa bahagi ng video natin na to gusto ko munang anuhin itong mama ho kasi na to. Ito kasing mama na to, ang ingay-ingay ho nito sa social media. Kung naaalala nyo ho yung video natin na kung saan muntik pa ho tayong bumilib dyan sa mama na yan. Malaman-laman natin, meron ho palang balak na tumakbo sa House of Representatives. Meron ho palang party list ang kumag. At ang party list ho niya kamanggagawa party list. Kilala nyo ho ba yung mama na yan? Hindi ho siya maka Duterte at hindi rin ho siya maka administrasyon. Kumbaga nasa gitna ho siya, bumibira ho siya ng sobra-sobra. Naalala niyo ho ba yung banat ng mama na yan doon kay Ralph Recto, kaugnay doon sa 9 billion na kinuha diyan sa PhilHealth? Yung PhilHealth Fund na kinukuha ng administrasyon ni Marcos Jr. 'Di ba muntik pa tayong bumilib doon sa mama na to? Malaman natin, ito ho ang kanyang mga punto de vista diyan sa pagpapile nila ng kanilang COC ng kamanggagawa party list. Ito, pakinggan nyo. Sa lalay, sa amin ang kalutasan ng problema ng mga manggagawa. We are just but a vehicle of reforms inside.
You're just another Raul Manuel in House of Representatives, my friend. For sure. Wag, naku po, crusader ka din. Ano, panibagong aso ka ni Tambaluslos? Wag ho kami. O, sino ang bumati dito sa Kamanggagawa Party List? Tadan! Ang bumati sa Kamanggagawa Party List ay si... Tadan! Wait lang ho Tadan! Risa Hontiveros. Palakpakan. Kamanggagawa Party List. Ito paalala ko ho sa mga kababayan natin. Hindi ho porket nasa pangalan ng mga party list na yan, yung sektor na kinapalolooban ninyo, hindi ho ibig sabihin na irerepresenta ho kayo ng mga walang yan. Okay? Ituloy ho natin itong si Kamanggagawa. Okay? Ito, pakinggan nyo ang mga punto de vista. Congress. But we do not have any illusions that change will come even if we win one seat inside the Congress. Naniniwala kami, pagpasok doon, ifa-file namin, buwagin ng provincial rate, aawain kami lahat ng majority. Parang one-rider party list lang yan. Kapakanan ng mga rider. Nagsusumigaw si Busita. Nung naluklok na sa House of Representatives, si Gutierrez, talagang dinidilaan ng puwit nitong si Martin Tambaluslos. At sa pagmumukha mong yan, sir, sa tingin natin, you're just another Raul Manuel na magpapakaaso dyan sa House of Representatives. Naku po, sir, wag naman kami. Wag kami, malayo pa lang. Malayo pa lang, naaamoy na namin kung sino yung mga hihimod at hindi hihimod. Amoy na amoy ka namin Kasi ang bumati sa'yo, si Risa Hontiveros. Sino bang may bata kay Risa Hontiveros? Sino bang handler ni Risa Castro at nitong si Trililing? Ngayon, ang bumabati sa inyo, si Risa Hontiveros. Ngayon, tumatakbo kayo bilang Kamanggagawa Party List. Palakpakan kung ganun gusto nyo mangyari. Alam mo, crusader. Huwag nyo nga. Party list, sagip party list. Party list, Duterte Youth Party List. Yun lang ho mga party list natin. Yung mga party list na yan, magiging aso ni Tambaluslos yan. Pag magpapile ng COC, akala mo sinong crusader, akala mo sinong mga santot, mga magagaling. Pero pag natikman na nila ang linamnam ng extraordinary expenses, natikman na nila yung bango ng liquidation by certification, nalasahan na nila yung sarap ng maintenance and other operating expenses, MOOE. Naku po, pakikinangin ho nila ang tumbong ni Tamba. Yan ho sinisigurado natin. Wala hong, hindi ho kamanggagawa. Sektor ng manggagawa ang itinutulak ng mga to. Naniniwala kayo? Nasa sa inyo ho yun. Dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan na ho natin itong si Binibining Maharlika. Ang talakayan nitong si Binibining Maharlika, nitong si Madam Cathy Binag. Game! Nalulungkot sila. Kasi, alam nila, yun nga, di ba sinasabi ko sa'yo na, alam nila, di ba sinasabi ko, I don't think it's really BBM who's running our country. It's not. Kasi ayaw niya yan Parang nasistress siya with that. Alam mo yun, parang kapag, may stigma yan Kasi just imagine for how many years, galit sa'yo karamihan ng mga tao, alam mo yun, sirang-sira yung pangalan ng pamilya mo all over the world. So, iniiwasan niya yan. Pero alam mo, history repeat itself. Diba? Hindi naman talaga siya todo-todong, parang kasi hindi talaga siya yung humaharap. Alam mo, hindi siya yung humaharap sa tao. Yung kanyang pinsan, diba? Yung asawa niya. So, when you try to think about it, nangyayari lang yung nangyari sa tatay niya. Mabilis ang background lang ho dito kay Ma'am Cathy Binag. Sa mga hindi nakakilala, si Ma'am Cathy Binag siya ho ang nagbulgar sa kalokohan nitong si Marcos Jr. at ng kanyang mga kaibigan nung hindi pa siya presidente. Kung ano yung kanilang mga libangan, yung pagpupulburon nila, yung lumilipad na sila sa ere, kung anong trip nila. Siya ho ang nagpatotoo na talagang merong nangyaring singhutan. At maging siya mismo, inalok daw ho siya nitong si Lisa Aranetang Marcos. Okay? Tuloy. Which is nakakalungkot.
Same sentiments din ba yung mga kaibigan mo, mga amiga mo? Kasi may mga nakausap akong mga business person. These people are really well known in the Philippines na ayaw nilang mag-comment kasi una, meron silang takot na baka gurgurin yung mga business nila. Grabe itong si Ma'am Cathy, no? Parang artista, no? Napakaganda, no? Napakaganda. Totoo, napakaganda ho talaga, sa totoo lang. Hindi yung biro. Ang ganda talaga ni Ma'am Cathy. Maganda rin naman si Binibining Maharlika. This is sad. Di ba? Itong baka gurgurin yung mga business nila, hanapan sila ng butas, di ba, sa kanilang mga negosyo. Ito rin ba yung naririnig mo? Alam mo, totoo yan. Kasi like, remember, ang businessman, they need to protect their businesses. Kailangan lang protektahan yung negosyo nila. So, kung pwede lang, ayaw nila makialam sa politics. Correct. But, Correct. actually may power sila to have a voice. Sa totoo lang. Pwede. Kasi, alam mo, kung may paninindigan ka talaga, pag nakikita mong may mali, dapat sila also ng boses. Sila maglabas ng boses. Alam mo yung magsalita sila about it. Huwag nilang konsintihin. 'Di ba? Mali kasi yun eh. Mali yung kinukonsinti mo yung alam mong mali. At saka huwag nilang pagtakpan. Kasi saan tayo pupunta pag ang nangyayari sa bansa natin is takipan? Kasi may mga personal na interest lang sila na gusto lang nila na wag masaktan or tamaan ang mga negosyo nila. Sila itself, they can unite na, na ilabas yung katotohanan. Ganun yun. Correct. Yeah, so, alam mo ba, sis, I don't know kung napanood mo yung nakaraang vlog ko, pero alam mo ba na bago ko inilabas yung video noong July 21 or 21st dito sa US, alam ni Senator ni Amy Marcos yung video na yon. Yun na nga ho mga kababayan. Yun ho ang kinagagalit natin doon sa huling video natin kahapon. Na kung saan nagbigay tayo ng reaksyon doon sa video, doon sa pagpapaliwanag, pangangatwiran nitong si Amy Marcos. No? Alam ho niya na bangag ang kapatid niya. Pero wala ho siyang ginagawa. Yun ang kinalulungkot natin dito. Kumbaga, okay lang. Okay lang ang mindset nitong si Amy Marcos, kahit na malagay sa bingit ng alanganin ang buong bansa, basta importante legasiya ng pamilya namin. Yun na. Kasi yun na nakikita natin kasi alam mo 'di ba? Naka-chat ka nitong si Binibining Maharlika at nitong si Madam Pebbles. Alam mo merong nangyayaring kababalaghan, merong ginagawang kababalaghan ng kapatid mo. At ngayong mga panahon na to, siguro kahit tanungin natin tong si Senator Amy, diretsahan. Sa tingin mo ba, gumagamit pa ba ng pulburo ng kapatid mo? Oo, hindi lang sagot. Sa tingin natin, hindi makakasagot itong si Amy Marcos. Kasi base sa mga ipinapakita nitong si Marcos Jr. Sa kanyang pamumuno sa ating bansa, hindi ho gawain ng isang nasa matinong kaisipan ng kanyang mga pinaggagawa ngayong mga panahon na to. Nakita niyo ho ba yung ginawa nila sa KOJC? Gawain ho ba ng leader na nasa matinong katinuan yon? Nasa tamang katinuan? Hindi ho yung gawain ng isang leader na nasa matinong kaisipan? O yung pamimigay ng ayuda? Yung pagresponde sa mga nasasalanta ng bagyo, yung kanilang 5,500 flood control. So, gawain ho ba ng nasa matinong kaisipan na leader yung mga pinaggagawa nitong administrasyon na to? Kaya malamang sa malamang, point blank, tanungin natin itong si Manang Amy, gumagamit pa ba o hindi na gumagamit ng pulburo ng kapatid mo? Hindi ho makakasagot yan. Kaya nga nagtataka tayo dun sa mga media na nagtatanong-tanong sa kanya. Bakit hindi nyo tanongin kung yung kapatid niya bangag? Sabagay, nakikinabang nga naman pala itong mga mainstream media na to. No? Okay. She knows. Hindi. Yeah. Oo. Well, parang nabanggit naman sa akin. Oo. Alam niya yon at alam niya na yun ay authentic. Sabi ko nga, maraming beses na yung mga tao na sa paligid niya na sinasabing magsasalta na si Amy
at Mm. talagang isasabihin niya na sa taong bayan na yung kapatid niya ay addict, ang kapatid niya ay talagang tumitira ng white powdery substance o pulburon, at Yeah. hindi na niya kaya yung ginagawa ni Lisa. Pero ikaw, sa nakikita mo na ginagawang pagtatakip ni Amy, kasi never again, no more Marcos. No Ganon more. din ba Yeah. yung opinion mo bilang isang, taga-Masid, kritiko, di ba, na pinagtatakpan ni Amy yung kanyang kapatid sa kabila ng mga internal communication na siya ay magsasabi na sa taong bayan na ang kapatid niya ay lulong na lulong sa masamang bisyo. Again, sis, babalik ako dun sa sinabi ko kanina. Na again, if you're running as a government official or like magtatrabaho ka sa gobyerno, ang loyalty mo dapat ay Nawala ka, sis. Sis, na-mute ka. Nawalan ho ng Sister, upper na na-mute. ginawang... Ay, Sister, na-mute ba ako? na-mute ka. Balikan mo yung sinabi mo na kapag government official ka. Ayan, narinig mo ako? Yeah, go. Okay, kapag government official ka, iti-take mo that risk. Handa kang harapin yung risk na yon na kakalabanin mo ang kamag-anak mo, kahit malapit mong kaibigan, kung mali ang kanilang ginagawa. That's part of your yun yung parte yon ng ng pinangako mo sa mamamayang Pilipino. Kapag may maling ginagawa, whether kamag-anak mo yan or kaibigan mo yan, dapat panindigan mo yung iyong sinumpaan sa bansa natin na sisilbi ka ng tapat at transparent sa mamamayang Pilipino at sa bansa natin. Walang kaibigan, walang pamilya. Yan. Correct. Kasi mga kababayan, kung ang attitude ng mga politiko porket kapatid, kahit na malagay sa alanganin ng buong Pilipinas, okay lang. Hindi ko pwedeng ilaglag yung kapatid ko. Hindi ho ganun yun. In the first place, kung alam mo na palang bangag yung kapatid mo, bakit mo pa pinakilala kay VP Sara? Yan na naman. Tumataas na naman ang high blood ko. Doon ho tayo nagagalit Alam mo, nung nagpunta kayo ng Davao, alam mo na may tama ang kapatid mo. Pero tinuloy mo pa rin kasi mainit sa tao. Di ba? Yun Alam ni Amy Marcos na bangag itong si BBM. Yun ang kinabubuisit natin kahapon pa. Alam niya, pero isinubo pa rin niya ang sambayanan. At alam din niya na hindi sila ayos ng dalawa nitong Palaka, silang dalawa nitong si Lisa Araneta Marcos. At alam din niya na ma-outcast siya pagka umupo na sa Malacanang ang kapatid niya. Pero sinubo pa rin niya ang sambayan ng Pilipino. Unity. Bangag ang kapatid mo. Kami hindi namin alam. Ikaw alam mo. Alam mo na bangag itong si Marcos Jr. pero pinilit mo pa rin. Yun, risk mo yan 'di ba? Parang susubukan yan yung integrity mo at character mo. So ngayon, kapag like I just watch her kanina, nakita ko sa favorite ko nga pala si PH Update. Ang cute-cute kasi niya. Maglabas ng vlog. Oo, ang linis lang niya gumawa ng vlog. So sabi niya nga, kahit galit na siya, hindi niya namumuhay. Mabait si PH Update. Oo, gusto ko siyang ma-meet. Ay, PH Update, paano ba yan? Ikaw na raw ang paborito ni sister ko. Madam, ako naman, ikaw ang paborito ko. Di ba? Mga kababayan, supportahan mo natin itong si Ma'am Maharlika, Third Floor Studio, itong si Ma'am Cathy Binag. Di ko nagbablog ang si Ma'am Cathy Binag, paano lang yan, pasulput-sulput lang yan, no? Pero i-follow nyo sa kanyang mga social media pages para kung meron hong update o kung meron siyang interview o merong anunsyo kung saan yung mga susunod na maisog o kung dadalo siya kung saan pa man, malaman nyo ho yung update dito kay Ma'am Cathy Binag, no? Ako rin naman noong gusto rin ho nating ma-meet itong si Ma'am Cathy nung narinig ho natin yung kanyang isiniwala at kaugnay dito kay Marcos Jr. Napakatapang ho na babae. Sa totoo lang, napakatapang. Yung mga ilinabas niya talagang nalagay ho sa alanganin. Hindi lang ho ang buhay niya. Pati yung mga mahal niya sa buhay, mga anak niya, kapatid, magulang, lahat ho yan nalagay sa alanganin. Kasi siya ho yung buhay na patotoo. Hindi ho to video. Hindi ho to kung anong larawan. Siya ho
yung isa sa nasa inner circle nitong mga Marcos na to, ex-boyfriend o ex-partner nitong si Ma'am Cathy Binag, itong si Tony Boy Florendo. Si Tony Boy Florendo ay isa ho sa mga malalapit na kaibigan nitong si Marcos Jr. Kumbaga, yan yung mga magkaka-BFF, ika nga. Alam nila ho yung likaw ng bituka ng isa't isa. Alam ho nila libangan ng isa't isa. Kaya pagka sinabi niyang Ali na yan, naghahamon na nga patawag niyo ako dyan sa House of Representatives, sasagutin ko mga tanong niyo. Tingnan natin kung tatayo ang mga tanong nitong mga congressman na to sa mga isiniwalat nitong si Ma'am Cathy Binag. Tuloy ho natin. So ganon, siya na lang, ganon, na-chika lang. Pero, I watch him, no? Ano sabi ni PH Update? No, yung parang napanood ko kasi doon sa ano niya, sis, yung sa vlog niya, yung sinabi ni Senator Amy na sabi niya doon na gusto niyang gumit na kung pwede maayos niya. Kasi ganun yun, pag may dalawa kang kaibigan, hindi nga ako kaibigan. Kamag-anak niya isa, kapatid niya, yung isa kaibigan niya. Para raw walang gulo, sana mapagbati niya. Well, alam niyo po, yun nga again and again, wala akong masama dun sa kanyang idea, pero ang tagal. At saka yun nga, wala akong kaibigan. Tsaka... Ang issue ho doon sa punto de vista natin kahapon, kaugnay doon kay Senator Amy Marcos. Noon nung pumasok sila sa politika at kung ang nakasaalang-alang na ang buong sambayan ng Pilipino, lagi ko naman nung sinasabi dito, kung meron kailangang ibanat itong si Amy Marcos kay Vice President Sara Duterte, by all means banatan mo, madam. Walang problema yon. Kaso ang issue natin dito, napaka-hipokrita nitong si Madam Ma'am Amy Marcos. Yun yung issue natin sa kanya. No, kesyo daw yung para wala na lang daw gulo, aalis na lang siya sa alyansa. Hindi yun ang suma . Ang suma dito, gusto mong mamangka sa dalawang ilog. Gusto mong makuha ang mga bayarang talyanista sa Imada, at gusto mo ring makuha yung mga DDS na taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara. Yun ang gustong mangyari ni Senator Amy. Kaya wag ho kayong magpabulag. No, sa mga kababayan natin, sa mga OFW, wag na ho tayo ni isang Marcos, wala na ho dapat maluklok sa pamahalaan dahil mga perwisyo ho yan. Lahat ng nakapaligid ngayon sa mga Marcos na to, lahat ng nakikinabang sa pera ng sambayanan na nakapaligid dito sa administrasyon na to, humuhut-hut dito kay Marcos Jr., tandaan ho natin ang pagmumukha lahat ng politiko na yan. Wala ho tayong pakialam, mapasoto, mapalakso yan. Basta dumikit sa administrasyon na yan, ekis na ho sa sambayan ng Pilipino. Hindi naman natin sinasabing kinukurakot nila ang pera. Pero malaki ang tsansa, di ba? Ang issue ho natin dito, talagang yung pera ng sambayan ng Pilipino, ginagamit nila para sa kanilang pangsariling interest. Kagaya na lamang sa papalapit na eleksyon. Anong gagawin ng mga yan? Mamimigay ng AX tupad, serbisyo per, AKAP. Kaya ho ginawa yung mga ayuda na yan, para ngayong 2025 midterm election. Tandaan niyo ho ito, mga kababayan, pagkatapos ng election na to, sa susunod na budget ng 2026, wala na ho kayo makikitang ayuda. Proyekto naman. Sa bagay, mas madaling kurakutin yung ayuda, no? Kaya sigurado, itong administrasyon na to, kung ngayon, dumoble yung unprogram fund, kasi pang-aayuda ho nila yung unprogram na yun, Kumbaga, pang-supplement ho nila, pang-dagdag kung kulang, Kulang na ayuda ni Tamba, Kung kayo dyan sa unprogram fund, lagay natin sa DSWD, pamigay natin yung pera na yan. Yun ho ang plano ng mga walang yung politiko na yan. Kaya, kung kayo, sinusuportahan nyo ang administrasyon na to, mag-unos dili ho kayo. No, wag ho kayong magpabulag sa mga mabubulaklak na pananalita nitong mga politiko na to. Walang kaibigan nga, tsaka makamag-anak dapat. Ito naman kasi si PH Update, di ba? Kaya minsan hindi, ayoko wala din siya ng mga sinabi. Wala siya sinabi. No, ito, chika lang. So, ito naman kasi si PH Update, ayoko ng sobrang mabait. Wag na masyadong mabait. I mean, pero sa totoo lang, hindi na mangyayari yan. Hindi pwedeng maging mediator si Amy kasi siya ay conspirator ng kapatid niya.
Kumbaga, nagtaksil sila sa bayan. Alam mo, yun na nga. Actually, binudol niya tayo eh. The fact na niligawan or binudol nila si Inday Makinig. Sara Oh, na makinig. pinatakbo. Kasi ako wala naman akong kamalay-malay dyan, sis. Ikaw nga, Makinig. alam mo na adikto siya mga yan. Ako, I Oh. supported them na hindi ko alam na talagang adikto si Marcos Jr. Pero without me knowing at mga taong bayan, alam na pala yan sa mundo ng politika. Alam na noon pa na si Marcos ay addict. Yun ang problema. Yun isinubuho tayo nitong si Senator Amy Marcos. Kung ang nagsabi dito kay Marcos Jr. na bangag yan, yung mama na yan bangag, pwede nating sabihin politika. At itong si VP Sara, kumampi pa dito kay Amy Marcos. Nabudol nga eh. Diba? Ito yung pinakamalaking pambubudol na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. Diba? Pero kung itong si Senator Amy, magparehab ka muna, tol. O sinabihan niya itong si Marcos Jr., magparehab ka muna, tol. Kalimutan mo muna ang pangarap mo mag-presidente o mag-vice president. Plano nga lang yan mag-vice eh. Diba? Plano nga lang niya mag-vice. Tapos si VP Sara ang presidente. Kaso sabi ni VP, hindi ako tatakbo presidente. Ayun na, doon ako kaya ngayon nandito tayo sa sitwasyon na to. Bangag talaga siya at si Lisa At doon sa punto na masyado tayong mabait, hindi naman ho ma'am, bumibira din naman ho ako dito kaso as much as possible, kinakalmahan ko ho ang puso ko kasi minsan pagka sobrang bigat ng issue, parang siguro ramdam din ito ng mga ng mga political vlogger na talagang sinasa puso nila ginagawa nila. Sa totoo lang, isang video lang ho, talagang malalata yung katawan nyo sa kakaisip kung bakit nangyayari to? Ano bang problema nitong mga politiko na to? Nasa pwesto na sila, gagawin na lang nila trabaho. Bakit hindi pa nila magawa na maayos? Yung ganung pakiramdam, sobrang bigat ho, no? Hindi ho tayo politiko, lang ho tayo, kumbaga, consumer lang ho tayo, kumukonsumo lang ho tayo sa mga impormasyon na lumalabas araw-araw sa politika. Yun lang ho tayo. Tayo ho'y magkakaparehas lang dito. Yung mga nakikinig at tayo dito sa PH Update at yung mga nakikinig kay PH Update, pantay-pantay lang ho tayo dito. Binabasa ko rin ho yung mga punto de vista nyo dyan sa comment section. No? Tayong lahat ho dito, kumbaga, meron. Kaso, malapit na ho na tayong mga meron magkakaroon ng boses na napakalakas. Kaya magtulong-tulong ho tayo sa 2025 midterm election. Straight vote. Basta sinabi ni Tatay Digong, wala nang arte-arte kahit sino pa yan. Ipakita natin dito sa administrasyon na to, pagka sinabi ni Digong, walang makakabali pagka sinabi ni Digong. Yun ho. Kasi pagka inendorso ni Tatay Digong, hindi na panalo ay mahina na si Duterte. Yun ho yun ang magiging mindset nitong mga bangag na to. Pero kung tayong mga taga-suporta ni Tatay Digong, kahit sino pa, kahit sinong inendorso, Attorney Vic, itong si Marcoleta, pinagsama-sama ni Tatay Diggs. Kahit hindi ko alam na kung ano mangyayari dyan. No? Marami tayong gustong mga politiko, pero susunod lang ho tayo dito kung anong gusto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ho ang atin dito. Hindi importante yung gusto ni PH Update. Dahil minsan sinunod na natin ang gusto ni PH Update noong 2022. Anong nangyari? Kaya this time, ipagkakatiwala ko ho yung buong senatorial slate ko dyan sa matandang Duterte. Sa kanya ko ho ipagkakatiwala. Kung sino ang kanyang inendorso, straight vote, wala ho akong pakialam. Ipapakita ho natin dito sa administrasyon na to na ang endorsing power nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte is solido pa rin. Yun hong ipakita natin sa kanila. Wala ho tayong pakialam sino pa yung mga magagaling na yan. Pagka hindi inendorso ni Tatay Digong, di natin susuportahan. Tapos. Pero alam natin si Condante at Atty. Vic. Ano ko lang to ako. Yan nga ba sinasabi natin eh. Basta Tatay Digong lang, wala na. Ibigay ho natin ang tiwala natin sa mama dahil sa loob ng 6 na taon, hindi ho tayo binigo ng Tatay Digong na yan. Hindi ho niya tayo binigo. Kaya ibigay ho natin sa kanya yung buong pagtitiwala na kung sino man ang kamay na itaas niya, yun ho ang ating susuportahan. Pamukha natin, iparamdam natin sa administrasyon na to na hindi nyo pwedeng kantiin ng ganun-ganun lang ang mga Duterte. Dahil pagka panahon ng eleksyon,
babalikan kayo ng mga yan. Tama pa. At yung mga circle of friends sila ay bangag. So, doon pa lang, nag-traidor na si Amy Marcos. Pero I know for a fact, kasi napag-alaman ko na ang magpapatakbo talaga dapat or parang brain, okay, dyan sa Marcos administration ay si Amy. Kaso lang, na-denggoy siya ni Lisa Tanas. Mas tuso ang ahas sa kanya. Siguro kung si Amy ang magpapatakbo, baka hindi ganun ka-widespread ang corruption, baka mahiya or, you know, pero sa tingin ko, hindi rin ho. Hindi rin ho. Kahit na si Amy ang nasa Malacanang, hindi rin. Sinabi ko naman ho sa inyo, basta Marcos, perwisyo. Tapos ang usapan. Wala na ho. Wala na ho tayong i-endorse yung Marcos dito. Tapos na ho. Last na yan. Last. Sa nangyayari, talagang natuso siya. Talagang sobrang tuso nga si Lisa Tanas. Kaya, budol-budol talaga. So, balikan natin si PH update. Naku po. Binalikan na naman ako ni Madam. Madam naman. Ay, suportahan ho natin itong si Binibining Maharlika. Solid ho. Suportahan ho natin. Kita, kurupin kita dyan. Huwag ka sobrang bait. Gusto ko magmura ka ng bonggang-bongga, isa lang. Nagmumura ba siya? Hindi. Hindi ko. So Madam, far, pag napapanood ko siya, hindi. Alam mo yun. Okay. Yun. So, hindi. Idinadaan ko na lang ho, Madam, sa facial expression. Pagkagalit. Tsaka, minsan, kahit di ho tayo nagmumura dito, yung the way na mag-deliver tayo, yung intensity ng pagsasalita natin, ramdam ho ng mga nanonood na yung galit eh. Kahit hindi na natin sabihin yung mga bad words. Kasi kay Ma'am Maharlika, hindi ko naman pwedeng kunin sa kanya. Kumbaga, identity niya ho yan eh. No, di ba? Pagka ganun, wala ho tayong identity pagka nagkaganon. Dapat meron ho tayong identity. At yun identity ni Binibining Maharlika. Tayo yung intensity ng delivery. Yung intensity ng delivery, galing naman ho yung kay Pamela ng 3rd floor. Yun naman ho talaga, nanggigigil pa yun eh. Yung labi niya medyo nanginginig-ginig pa eh. Ay, mag-chat na naman. Ako na naman nakita mo. Oy, i-follow nyo, 3rd Floor Studio, Your Happy Network. Anyway. Oh yeah, diba? I know. Mandiyan din sila, 3rd floor yan. Gusto si Pam, nakakatawa yan. Tsaka si Marlon. Galing And ni thank Pam. you for Pamela introducing me to them. Yeah. Oh yeah. Si Pambansang Dalaga at saka si Pambansang Dalaga. Marlon Purificacion. Yun, magaling, Yung yun si ang third. We need people like them Mhm. na talagang tumataya din ng kanilang mga alindog para sa bayan. At saka, hindi daw siya nagmumura. Sabi ni Onil, request ko pwede ba isang Jotang Genemes naman dyan? Diba? So, sabi ni subscriber niya ako, sabi ni Gap, na hindi daw nagmumura. Well, hindi niya pwedeng agawin ng tao sa akin. Sa akin na lang yun. Pero Kay Ma'am yun, kay Ma'am, may kay Ma'am dating. Hindi naman tayo Ay, oo. basta-basta May nagmumura. pinanggagalingan naman. Alam mo, Correct. at saka hindi Ako naiintindihan ko. Kasi yung ibang tao, para malabas ho nila yung kanilang saloobin, kailangan nilang sabihin yung mga ganong klaseng salita. Kagaya kay Tatay Digong, naiintindihan ho natin sa dami ng korupsyon, lumalabas sa bunganga niya yung mga ganong klaseng salita. At ito kay Binibining Maharlika, talagang nakita ho natin ang pagsuporta niya kay Marcos Jr. Madam, hindi nyo lang ho alam, pero magkakasama tayo last election. Kakasama tayo, kami nila ng Binibining Maharlika. Pero, magkagayon pa man, mga kababayan, maraming salamat ho. Wag niyong kalimutan, suportahan itong si Ma'am Maharlika, 3rd Floor Studio, Your Happy Network. Banateros, wag ho natin kalimutan. No? Basta, ano na muna, kailangan ho natin yung magsama-sama, no? Kasi kung sa hanay natin, nagkaka-hiwa-hiwalay tayo, mahina. No? Si Brothers, yan, suportahan natin. Si Buster, yan lang naman kalimutan yan. Kalimutan na lahat, huwag lang si Buster. Si Brothers Travel. Oy, Jay Guevara, paldo ka ha. Jay Guevara, paldo kayo yun. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Kung hindi, kung hindi nyo pa napanood ng video nito, click nyo lang. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Support po natin itong dalawang magigiting na political vlogger. Ma'am Maharlika at Ma'am Cathy Binag. Mag-ingat po kayo. Mabuhay po kayong dalawa. Palakpakan.